Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, ang Itbulaga ngayong araw mga Kadabarkads, live na live po sila dyan sa Itbulaga TV5 Reliance Center. So, every January 1st po, no? Nakaugalian na po talaga nila, tradisyon na talaga nila na mag-live po sila. Kaya naman kahit na New Year ay live na live ang Itbulaga. At first nga po mga Kadabarkads, nalilito pa rin ang ibang mga viewers po, lalo na po ang team online po natin. Nagtatanong sila kanina kung live daw ba ang Itbulaga. And unang arangkada pa lang po mga Kadabarkads ng Itbulaga, unang pumasok agad etong sugod bahay mga kapatid ni Jose Wally and Paulo Ballesteros. Andyan po sila sa Barangay Pineda, Pasig City. And marami nga po ang na-excite agad sa studio po ng Itbulaga, no? Sabi nga nila, bakit yun agad ang pinakita? Bakit hindi yung studio ng Itbulaga? So excited na talaga yung mga Kadabarkads natin na unang ipakita talaga yung studio. And ang pinakita na nga po ang studio ng Itbulaga, grabe mga Kadabarkads, ang ganda po talaga at lumawak yung stage ng Itbulaga. And yung upuan ng studio audience, mas gumanda, mas nakakagalaw na po sila ng maayos. So talagang ginawa po ng TVJ Production na komportable ang mga live audience nila everyday. Kaya talaga namang pong pinagsikapan nila mga Kadabarkads na pagandahin, renovate ang kanilang studio. And nakita ko nga po nung nagkasama-sama na po ang buong Dabarkads doon sa buong stage, no? Doon po sa pinakang front, parang lumiit sila. Ibig sabihin, lumaki po talaga yung stage. Yun po talaga ang pinalaki po nila para po pag magpe-perform ang mga Dabarkads natin ng production number, mas makakagalaw sila ng sobra, mas makakatodo sila ng galaw. And syempre, pag ganun, di mas maganda po ang rehistro noon sa camera, plus mas mag-e-enjoy tayo dun mga Kadabarkads. Kaya talaga naman pong pinagsikapan ng TVJ Production na baguhin po nila etong studio ng Itbulaga. And kanina nga po mga Kadabarkads, unang arangkada pa lang pinacheck na po agad ng TVJ yung ilalim ng upuan para po sa number na siyang mananalo po ng tagpa 5,000 pesos. So dapat makita po nila yung sticker na 2025. Then mananalo po sila ng 5,000 pesos. Parang 5 winner po yung napili doon ng Itbulaga. And speaking of mga winner at papremyo, talaga naman pong bumaha ang papremyo dyan sa Itbulaga. Dahil dalawa po ata yung nanalo ng tig to 25,000 pesos, correct me if I'm wrong. Tapos may ano pa yon, may kasama pa pong sponsor product, plus may Cellboy cellphone pa nakasama yon. Grabe, no? Talagang bumaha po ang papremyo dito sa studio ng Itbulaga. First day pa lang of the year, first day pa lang po ng 2025, first day pa lang ng January, talaga naman pong napakainit na ng pasabog ng Itbulaga. Samantalang ang kalaban po nila, pagka-check ko nga po, kokonti lamang po ang live online viewers nila, kasi parang ewan ko ba kung replay yon or recorded. Siguro nakabakasyon pa po yung mga host ng katapatan po na programa ng Itbulaga, kaya gano'n na lamang po ang online viewers ng naturang noontime show. And hindi lang yan mga Kadabarkads, meron po tayong 3 Dabarkads na nadagdag sa Itbulaga. Gusto nyo na po bang makilala kung sino-sino ang 3 yan na nadagdag sa AI family?
Walang iba kundi si Auntie nga, Auntie Mang at Auntie Kel. Grabe yung mga pangalan po nila, no? Pangalan pa lang talaga naman pong nakakatawa na. Samantalang yung nanalo naman po sa Sugod Bahay mga kapatid, biniro pa po yun ni Jose Manalo na walang number yun wala kasing number yun, pero naka-register naman siya and tugma naman po yung pangalan niya doon sa number na nabunot nitong si Bossing Vic Soto. So kabadong-kabado po si nanay na napili po kanina kasi akala po niya ay hindi po siya pagbibigyan ng TVJ na wala siyang number. Okay lang naman yung kahit wala siyang number, ang importante doon nakapila siya tapos naka-register yung number niya at yung pangalan po niya. Grabe po talaga mga Kadaver Cards yung nangyari dyan sa Sugod Bahay mga kapatid. Talagang kabado-kabado po si nanay noon and mangyak-ngyak nga po siya nang siya po ay mapili. Hindi po talaga siya makapaniwala na siya po ang mabibiyayaan ng papremyo and syempre ng mga sponsors po ng Itbulaga. So ang napanalunan po niya doon ay tumataginting na 65,000 pesos plus mga regalo. So grabe mga Kadaver Cards, no? Talagang pasabog ang unang araw ng Itbulaga. Sinimulan po nila yan sa kanilang bagong mukha ng studio po nila ngayong 2025. Nakakatuwa mga Kadaver Cards. And eto pa ang malagang announcement ng Itbulaga at ng TVJ sa ating lahat. Sabi po dito sa write-ups po na inilabas ng isang article, Court of Appeals affirm TVJ own Itbulaga trademark. So yan po. Sa atin po talaga ang Itbulaga at pinabura na po tayo ng Court of Appeal. Sabi nga po dito, sa inilabas na ulat ng abogado.com, nakasaad ang ilang except mula sa desisyon ng CA na permado ni Associate Justice Zenaida Galapate Lagelies. Gid ng CA ang desisyon daw ng Marikina RTC ay walang kinalaman sa pagpapabor ng korte sa TVJ. Dumaan daw ito sa tamang proseso. Sinabi rin ng CA na sinunod lang ng Marikina RTC ang state policy pabor sa eksklusibong karapatan ng isang individual sa intellectual property nito. Maituturing daw na inventors ang TVJ ng Itbulaga dahil bukod sa si Joey ang nag-imbento ng pangalan, sina Tito Vic at Joey ang nagpasikat ng show sa loob ng higit 4 na dekada. Sabi nga dito, here Tito Vic and Joey cannot be faulted for their unceasing affiliation with the Itbulaga brand, for they have undoubtedly acquired and established goodwill and favorable reputations as the long-time hosts of the Itbulaga entertainment and variety program, not just by Joey coining the name of the show at its very inception, but by the trio bringing joy and laughter to their wide viewership for none more than 44 years, so much so that TVJ have become synonymous with Itbulaga in the eyes and the subconsciousness of the general viewing public. Sinabi rin daw ng CA na napag-alaman daw po ng korte na may ilang paglabag ang Tape Inc. at GMA Network, kabilang narito ang paggamit sa Itbulaga trademark para sa jingle, logo at recorded episodes ng inering non-time show ng tape na walang pahintulot ng TVJ. So sa madaling sabi, panalo po ang Tito Vic and Joey sa trademark na Itbulaga. So congratulations po sa Tito Vic and Joey at sa buong Daver Cards.